Sige po, go ahead sa testimony Okay. po. Ano, hin yung sa anak ko, yung isang anak kong babae na talagang napakabigat or napaka-ano ang loob niya, talagang maldita siya. Sa lahat ng mga anak ko parang siya yung natawag ko dati na black sheep. May sariling mundo, may sariling mundo, hindi nagpapasaway kung ano yung gusto niya. Kung ano yung ginusto niya, gusto niya nakukuha lahat. Napakatigas ang ulo, pasaway siya, pasaway, parang lakwatsera, lahat na yata ng para siyang lalaki, barkadista since nung high school hanggang nag-college, hanggang sa nakatapos. Ganun pa rin, nagtatrabaho, parang sarili lang iniintindi. So ngayon, nung nakapasok na ako dito sa Ponto por Ponto, at saka last year, parang kasi yung pagpe-pray ko talaga na rosary everyday, yung ini-intention ko yan, isang mystery, yung talagang inaano ko sa kanya. Tapos itong magho-Holy Week, talagang kahit sa adoration inaano ko yun, na sana magbago na yung anak ko. Dapat tapos itong Holy Week, darating na Holy Week, sabi ko, Lord, sana maliwanagan na yung isip ng anak ko. Ay, thanks God. Kasi nung itong Holy Week, sabi ko na, mag-confess ka. Sabi ko, may confession sa Holy Week. Tapos, parang inaano lang niya ako, ini-ignore. Tapos parang hindi siya seryoso. Pero, unti-unti na pala, yung parang nagpa-process na yung kanyang pagbabalik loob, nagsisimba na. Isang beses nag-share nga sa akin, sabi niya, Mamang hindi ko talaga namalayan, araw naman yung kasi sa call center siya nagwo-work. Nung sumakay na siya sa jeep pauwi na, hindi daw niya namalayan na sa Quiapo na siya. Tapos yung jeep na sinakyan niya, doon pa talaga pumara sa sa harapan ng Quiapo Church. Tapos hindi naman daw siya tulog, gising na gising. Kasi galing siya sa trabaho niya matulog. Sabi ko, baka naman nakatulog ka. Hindi po, sabi niya. Tapos sabi ko, ano ginawa mo? Pumasok ako, sabi niya, alam mo mama, sarap sa pakiramdam, sabi niya. Hindi yan marunong umiyak, yun yung anak ko na babae, pero parang hindi siya marunong umiyak. Matapang siya, iba ang ugali niya. Tawag nga sa kanya ng mga pinsan niya, makuya niya at ate, yung Muslim. Sabi ko, bakit ang Muslim ba matapang? Ganun siya. Tapos, anong ginawa mo sa simbahan? Pero yung natutuwa ako na sabi ko, thank you Lord. Dinala mo ang anak ko sa iyong bahay dalanginan. Sabi ko gano'n. Ang ginawa, sabi niya, nagdasal ako, naiyak ako. Ang sarap sa pakiramdam ko. Hanggang sa paglabas ko, sabi niya, parang ang gaan ng loob ko, mamang. Sabi ko, nangumpisal ka. Nag-confess na ako kasi ano yun na yun. Nung bago pa mag-Holy Week, nag-confess na siya. Kasi talagang inaano ko na, sabi ko, mag-confess ka. Kasi mag-Holy Week. Tapos, di ba mercy confession, sabi ko, nak, mag, mag-confess ka, sabi niya, nag-confess naman na ako nung ganyan gano'n, nung bago maghuli. Sabi ko, iba, baka may mga nakalimutan ka pa. Sabi ko, baka aminin mo, sabi ko, lahat ng mga kasalanan mo, sabi ko, i-confess mo yun. Sabi niya, oo nga, mamang, kasi hindi pa lahat sabi niya, oo po nga, mamang, sabi niya, hindi ko pa lahat pala na i-confess. Tapos yun, sabi niya sa akin, mamang, yung pagpapapato, kasi nag-model siya ng tattoo, nanalo sila. Ang katawan niya, puro tattoo. Ang lalaki. Tapos, sabi niya, mamang, yung pagpapatattoo ba is kasalanan? Sabi ko, anak, parang wala akong idea ngayon. Yung di ba nag-trend ngayon sa Facebook na about sa tattoo, may mga verses doon, yung sa Leviticus, ganyan, ganito, ganyan. Sinare ko yun sa kanya, sabi niya, mamang, magko-confess ako. Ito na, Sunday ngayon, sabi niya, i-confess ko yung tungkol sa tattoo. Sabi ko, oo, ako din, sabi ko, mag-aano ako sa, sa amin, sa punto por punto, sabi ko, mag-join ako, mag-testimony ako dahil tungkol sa iyo. Magandang asana kung maka-join siya sa inyo, makapag-testimony.
Tapos natutuwa ako, sabi ko ang prayer talaga 'pag inano mo, lalo na yung rosary, napakalaking yung powerful ba, powerful talaga ang prayer na rosary, sabi kong gano'n. Yun, salamat sa Diyos sabi ko, dininig niya yung ano, kasi siya talaga yung dati nawala yung ano siya, kahit sa kapwa niyang babae. Nananakit siya dati brother, alam mo 2 times siya ano ba yun, na-expelled sa boarding house. Meron siyang nasaktan na talagang tumalsik ang ngipin. Matapang siya. Ayaw niya yung nakakarinig ng masama, yung parang may inaapi. 2 beses yan sa university, pinaalis ng landlord dahil dahil hindi naman siya ang nagre-create ng gulo. 'Pag may inaagrabyado na mga kamag-anak, pinsan niya or kahit kaibigan lang, yun talagang yung parang siya ang di ko alam kung hero ba siya o ano, nagtatanggol, yun. Tapos yung isa naman kasi muntik nang ma-rape yung kanyang pinsan, yun talaga ang ano kasi ano pa yun, medyo nag-inuman yata pero hindi naman nag-success yung lalaki. Siya ang ano, dinala niya sa pulis, yung lalaki graduating ng criminology. Naglumuhod pa yung parents nung lalaki dun sa anak ko. Sabi niya, hindi ako magbibigay ng ano dahil hindi kayo sa akin nagkasala doon sa pinsang ko. Sabi niya gano'n. Iba siya, sabi ko na dapat hindi ka gumagawa ng gano'n. Pero sa ngayon, na mayroon na siyang anak, mag-anak na siya, parang unti-unti na siyang nabago. Iba na talaga yung way of life niya. Ibang-iba na. Yun, ayun lang ang testimony ko. Pero may itatanong po ako, yun na nga yung tungkol, follow up lang, yung tungkol sa tattoo. Ito ba'y kasalanan? Yung pagpapatato. Kasi nabasa ko sa Leviticus na ano ba yun, pero hindi ko talaga makuhang, maraming mga verses doon, Brother Angel. Meron doon sa Facebook, meron akong nabasa. Parang nagiging trending ngayon sa mga Facebook na ano lang yung parang nagpop up lang sa wall ko. Binasa ko about yung tattoo. Kung kasalanan ba or hindi. Yun lang, salamat. Ayan, salamat po sa Diyos, no? At totoo, no? Ang pinagpe-pray natin, hindi man agad-agad, no? But in God's perfect time, ibibigay niya, no? Totoo 'yon sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no? Totoong totoo. Isama niyo sa prayer intention niyo, lalo na sa rosary. At siyempre, sabi nga, no, lagi natin sinasabi rito, kapag may kailangan kayo kay Lord, kailangan siguraduhin muna natin na lahat po tayo ngayon nakikinig. Lahat naman tayo, pati kami, no? Ang salita ng Diyos, sinasabihan tayong lahat, no? Pag may hinihiling tayo, make sure yung humihiling nga, no? Dapat yun nga, yung karapat-dapat. Kasi kawikaan, 15:29 na hindi dinirinig ng Diyos yung ano, no, yung mga makasalanan. So, isa sa mga requirements nga kapag may hinihiling tayo, hindi man para sa atin, para sa para sa iba man. Number 1 talaga is yun nga, tayo mismo linisin mo muna natin ang ating sarili, no? So, let's go to confession and yun nga, make sure na magkaroon ka tayo ng prayerful life. And from there, hindi man agad-agad, no? Mas maganda yung mga lingkod ng Diyos. Talagang hindi pinababayan. Ako na experience ko na yan for 12 years na, no? So, totoo yung mga experience ko na totoo po talaga, hindi bilang patotoo, ang mga lingkod ng Diyos hindi niya pababayaan. Hindi man yung bigay niya sobra, pero lahat ng pangangailangan mo ibibigay niya. Pati yung mga panalangin mo sa ibang tao, ibibigay niya. No, kumbaga isa ako sa buhay na patotoo na lahat ng mga testimony niyo, totoo po to, lahat ng nakikinig na yun, totoo yun. But make sure pag may hinihiling tayo, muli, no? Ecclesiastes 38:9-10. Kailangan mo ng pagsisiyan ng mga kasalanan natin, make sure na nandun tayo sa state of grace. Then, pag nagkumpisal ka, nanalangin ka, diringgin niya ng Diyos, mga kapatid, no? Mga nakikinig. Hindi man ngayon, sa tamang panahon, no? Yung mismong God's perfect time. Ngayon, tungkol sa tattoo,
Basahin nga natin, ito po kasi sa mga Israelita. Bro, Junri, Leviticus nga, chapter 19, verse 28 nga po. 1928? Yes, bro, Tagalog. Isa tato. Levitico 19. Mali, wait lang 1928. Okay, so ito ang ating mababasa. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, ni maglalagay ng tattoo. Ako si Yahweh. Nako, ayan, bawal na maglagay ng tattoo. Pero ano po yan sa ano yan, no? Sa mga Israelita yan during that time, no? Old Testament. Ngayon, actually mayroong turo ang simbahan na parang pwede, si Father Darwin yun, nabagit niya, parang pwede yung mga, halimbawa, yung si Jesus Christ daw, no? But mayroong ano yan, si Bro Junri, meron yan eh. Di ba? Meron tayo yan, yung exorcist priest. Lahat ng klaseng tattoo daw, bawal na. Kahit nga yung ano. Hindi dahil dyan sa talata yan, ha? So, mayroong mga exorcist priest na talagang sinabi daw ng demonyo na lahat ng mga yan, sa akin na yan. Sabi niya. So, ewan ko, natandaan mo yung exorcist priest na yon, itong huli, Bro Junri, di ba? Si Father Chad Rapperger? Rapperger, oo. Siya nagsabi no na ayon sa experience niya, ang demonyo mismo nagsabi sa kanya na even little flower na tattoo influence sa kanya yon. Kahit pa daw mukha ng mga santo at kahit mukha pa ng Panginoong Jesucristo, sabi doon sa document na nabasa natin, Boy Angel. Yes, so medyo ano 'yon, no? Sa lahat ng may tattoo ngayon, ano na rin na po natin, i-confess na rin natin. Ewan ko, ano masasabi mo po yung Bro Wendell tungkol sa tattoo, no? O spiritual warfare? Okay, may pahayag si Father Gabriel Amort, ang Chief Exorcist noon ng Vatican, na yung tattoo ay indirect consecration umano ng demonyo. Yun ang pahayag ni Father Gabriel Amort. Sa conference kung saan nakasali ako sa Philippine Association of Catholic Exorcists bilang lay collaborator, at unang pagkakataon doon sa UST, tinatalakay, may bahagi na tinatalakay yung tattoo sa isang exorcist na speaker namin galing sa Amerika. At sabi niya, meron daw umano kahit pamukha ng ating Panginoon Jesucristo, pero mag-ingat daw dahil meron palang mga ink na consecrated ng Satanism. Consecrated ng para kay Satanas. Di natin alam yan, yung mga ginagamit na ink. At lalo na, nagbabala din si Father Chad Rapperger, kahit na si Monsignor, nakalimutan ko tuloy, no? Isang exorcist na mag-ingat lalo na sa mga tattoo na mukhang demonyo. Yung mga grabe, no? So, yon ay tinatawag indirect consecration to Satan. So, yun po yung turo ng simbahan latest, no? Although sa Israel, mga Israelita yung 1928, pero ngayon actually may turo yung sa simbahan, pag chinyek nyo, baka sabihin ng iba, bakit yung iba sa simbahan sabi, okay lang yun, ganito. So, medyo may ano doon, no? Kahit i-search mo talaga, hindi bawal yung mga ano daw, mga bulaklak, mga Jesus but yun nga, no, base sa mga exorcist priest natin na talagang mga authority yan, at nag-aral talaga yan, at yan talagang direct, no, nakikipag-ano sila sa mga evil spirit, indirect consecration pa rin yan sa mga kahit daw ano. So yun po yung sagot natin, kapatid. Lahat ng nakikinig ngayon na nagpatato, may kilala kayo nagpatato,
just go to confession about that at i-renounce nyo na rin yan. No? Dahil unang-una, sabi nga ni Bro Wendell, yung ink na ginamit dyan, di nyo alam kanino galing. Pangalawa, ayon sa mga evil spirit, mga demonyo, nagsasabi, yung kahit anong tattoo daw sa akin na yan. Sabi, consecrated sa akin yan. So, yun po yung kasagutan, sister. So, okay na po ba? Okay. So, yung lahat ng mga anak ko. Pero itong isa ko lang, yung parang black sheep sabi sa mga anak ko na nagbago. Sabi ko, matagal, high school pa lang. Sabi ko, talagang pinag-pray ko. Tama yung sabi ni Brother Angel na in God's perfect timing na ang tagal ko. Minsan sabi ko, Lord, parang kulang pa ba yung mga ginagawa ko para magbago, maituwid ko ang landas ng anak ko. Itong itong taon na to, na parang dito talaga ako napaiyak nung sinabi niya na pabiro pa niya akong sinabi, hindi naman ako nasunog, sabi niya sa loob ng simbahan, mamang bilang ganun sa akin. Ang tagal na parang kailan ko pa ba itong may tutuwid itong anak ko. Kaya tama po yung sinabi niyo na hindi lahat kaagad ibibigay ni Lord yung sagot. Talagang matagal. Meron naman siya kasi may time frame si Lord, no? At siyempre, unang-una, tinitingnan yung puso natin. Tayo ba'y totoong tapat sa Kanya? At pag nakikita na niya yan, He will make a way. Ako naniniwala ako doon. He will make a way. Magugulat ka na lang no? Di po ba? Magugulat ka na lang. Yes, maya, ayan na yung blessing. Nagulat nga ako. Hindi mo na-expect, yes. Yes po. Yeah, so kung ganun, sabihan ko yung mga anak ko lahat sila, pero ito siya kasi model to ng isang tattoo artist. Sumasali talaga sila sa mga competition. Doon nananalo sila. Siya, ang dami niyang sa katawan. So, ipako-confess ko ba sa kanya? Paano? Opo. Kasi sabi niya, kulang pa pala yung confession ko. Sabi niya, about sa tattoo, sabi ko na, may nabasa ako. Ito na nga yung sa Leviticus. Pero ang daming explanation doon. Bro Angel? Sige po, Bro Wendell. May advice si Father Gabriel Amort noon kaugnay sa mga tato na nandiyan na o na ipabreak sa exorcist ang consecration. And then, maliban na ikumpisal, ipabreak ang consecration at huwag dagdagan na. Si Monsignor Stephen Rossetti na isang exorcist, may pahayag din kaugnay sa tato. Pakinggan natin, ha? Tattoos. And are tattoos evil? Tattoos be demonic. What do the exorcist has to say about it? I think what he has to say about it will be very helpful to some of you who might be asking this very question. About tattoos, and sometimes they need to be blessed and to cut the demonic connection to them. For example, some people, the worst thing you can do would be to tattoo a demon on yourself. You've seen people do it. Baphomet, an evil figure, Kamana, any sort of demon. You're basically branding yourself and connecting yourself in service to this demon, which is, you need to get rid of it. And say the prayers and hopefully get that taken off your body. But there are other times when people have symbols or tattoos which themselves are not bad, but were placed on them through a process that was cursed. Some people will use cursed ink or curse the individual. Some of these tattoo places are not the most savory of places. So again, they should be removed and certainly say the prayer of blessing. Other times, though, we've seen some rather innocuous ones, but they were put on the person's body at a bad time in their life. One person was involved in the sex industry. She converted, thank God. And she, but that tattoo wasn't a portal, even though it was an innocuous symbol. It was a portal for the demonic. We had to bless it many, many times. We would put holy water on it, and she would scream, and she'd say, "Oh, it's burning, it's burning." The water was cold. So it was a clear demonic portal that we finally neutralized by the grace. Okay. Yan, ang napakinggan ninyo ay si Monsignor Stephen Rossetti, no? Isang practicing exorcist. Stephen Rossetti.
Tagalogin natin, no, para mas malinaw 'yon. Yung pong isa sa mga in-exercise nila, no, may tattoo, nagwala. So talagang it's the sign that it's demonic, sabi niya. So Bro Angel, may yes. nabasa ako dito nga na comment ni nag-comment sa akin dito si Chadukun. Sabi niya, dapat si Pastor Archie Añedes daw mapa-exorcist dahil may tattoo. Oo nga. Oo. Sa lahat ng may tattoo, no, dami niya, buong mundo. Pati mga anak ni sister daw, lahat sila may tattoo. So, mas maganda nga po i-confess, plus kung pwede, yun nga, no, ipa-deliverance daw natin sa exorcist priest pa pala. Medyo mga maraming gawa. Actually, Bro Angel, ako din meron, pero yung tattoo ko is yung mga birthday lang ng mga anak ko at saka yung nanay ko. Naku, ano din Pero lahat halos alam. Kaya nga, so sa lahat na nakikinig, sabi ko nga, that truth hurts, no? But it will set us free, no? Hindi siya ganun kadaling anuhin, pero at least salamat sa Diyos narinig natin, no? Hindi man ganun kadali, pero confession, and at the same time, kung may exorcist priest, sasabihin naman sa na exorcist priest, so sasabihin niya kung, sige, iyan na natin, o pwede niya sabihin, hindi, okay na yan, sa confession, okay na yan, kasi maliit lang yan. But still, no, masigurado tayo, nandito na tayo sa tamang, sabi niya, tamang landas, no, tamang aral. So much better after confession po, try natin pa deliverance din po. Yun po, kapatid. Bro Angel. Yes, Sis Edna. Dagdagan ko po. Meron po ako nasaksihan mismo doon sa Bohol na deliverance ni Father na may tattoo na Tinkerbell. Tapos nung pinahidan niyang oil ay ng yung sa tubig yung Holy Exercise water. Nagwala. Pinasiritan niya, sabi niya masakit nga daw. Tapos tinanong kung merong consecrated ba siya, ganon. Sabi, yes. Sabi gano'n ng na-possess. Yun. So, hindi na siya yun. No? Hindi na siya yun. So, yun nagsasalita. Yeah. Yes, so paki-share niyo na lang po ito sa anak niyo, sister, no? Kung mas maganda marinig niya, hindi lang galing sa inyo na alam mo naman yung mga tao, pag tayo nagsasalita, sasabihin nila, sinabi mo lang yan, di ba? So, pero pag may ebidensya tayo, hindi sila makaka-kontra, no? So, ipakita niyo po yung video ito, no? Para sa mga... Yes, sinishare ko to sa group namin ng mga anak ko. Amen. Yes, so okay na po yun. No? So, Sis Edna, may mga comment din pala, no? Sana i-relay mo kay Father Darwin. Nagre-request pa rin yung mga panggabi daw dahil nga ang dami daw napapagalingan naman ng mga sacramental blessings ni Father Darwin. Bakit daw hininto yung panggabi? Sabi kay Sis Edna po ito. Sis Edna, bakit daw hindi natin gawin? Kasi kung nagagawa naman din nga ng hapon ng public, bakit daw yung gabi hindi na Sis Edna? Yung sacramental blessings, kasi yung iba talaga daw gabi lang sila pwede at ang daming gumagaling, ang daming nangangailangan sa sacramental blessings. So ano po yung masasabi niyo? Parating ko na lang po kay Father Darwin po yung mga kahilingan po, pero ng mga viewers po yung sinabi ko sa kahapon na yun po yung rason, pero since since ganun nga siya, pag-uusapan po namin sana mag-reply po siya or pwede ko po siyang tawagan para mas mabilis. Kasi ninyo follow question na lang po, Brad Angel. Kay Bro Wendell. Bro Wendell, si Father Lini ba is exorcist? Hindi siya exorcist, pero as ordained minister, pwede siyang mag-deliverance sa sino man. Pwede siya mag-deliverance. Hindi niya pwede na gagamit siya ng solemn exorcism dahil intended for bishops and appointed exorcists lang yan. But ang deliverance,
pwedeng gamitin sa sino mang mga pare. No? Sino mang pare, pwedeng mag-deliverance. Pwedeng makagamit ang mga kaparian ng Pope Leo XIII, solemn exorcism. Kahit hindi exorcist. Pero, yung Pope Leo XIII, exorcism, exorcissimus ti omnis immundi spiritus, diyan pwede gamitin ng lay sa mga kaparian ng yan. At kadalasan, yung iba kasi na mga pare, napakatalino talaga ni Satanas. No? Dahil minsan, sabi ng ibang mga pare, dapat kasi ayon sa canon law, yung magiging exorcist ay ascetic. Ascetic, ito ang mga requirements. Parang nakalimutan ng karamihan na yung requirements na nakasulat sa canon law yun ay mga requirements na noong pumasok sila sa seminaryo upang magpare. No? So, kailangan talaga ang holiness. At kaya kahit hindi man exorcist, lahat ng mga pare pwede na magsagawa ng deliverance. Kaya lang, yun ang ating panawagan sa lahat. Huwag matakot dahil meron talagang mga natatakot. Na pare. Alalahanin lang nila, tandaan lang nila na mula sa ordinasyon sa pagkadiakono hanggang sa pagpare, dumadapa na sila. Inaalay nila ang kanilang buong buhay para sa simbahan. At sa lahat ng bahagi ng buhay ng Kristiyano, kasama natin ang pare. Kaya, sa ministering ito, deliverance, lahat na pare, pwede. Kaya ang ating gagawin, pwede nating i-empower din sila. At ngayon pa lang, Pizza 27-28, nasa Zamboanga, Sibugay kami, para sa pare na isvede na gustong-gustong magiging deliverance minister. Okay? So, kapatid, pwedeng, dahil alam natin, napaka-busy talaga ni Father Lenny diyan sa St. Mary, no? Napaka-busy talaga niya. Nakapunta kami sa kanyang office. Napaka-busy. Siya ang Filipino na naka-assign diyan na Franciscano. At ang dami talagang mga Pilipino na nagpupuntahan diyan. Busy, kukuha ka ng timing. So, pwede kayong makipag-usap ni Father, pwede siyang mag-deliverance, pwede siyang mag-break sa consecration. Yes. Okay, salamat. Maraming salamat at magandang gabi ulit. Bye.